Hi mga sis! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again! And for today's video, I know nakita nyo na sa thumbnail and also sa title ko na i-review natin ang very viral, very famous, and very sikat sa social media na foundation. Ta-da! Yes, this is the Laura Mercier Real Flawless Perfecting Foundation mga sis. So this time, sa YouTube ko naman siya i-review for you. Okay? Kasi meron na ako sa TikTok. Since baka hindi kayo ma-TikTok, ma-YouTube kayo, and gusto niyo yung mahaba-haba na kuda ni Sis Jen, then just keep on watching and let's try this now. Okay mga sis, ito yung product na i-review natin. Again, this is the Laura Mercier Real Flawless Perfecting Foundation. This is 3,400 pesos. Nabili ko siya sa Look at Me, MOA/SM Aura. Story time lang, maiksi lang to mga sis, kung paano ko na-purchase to kasi nga sobrang pahirapan makabili nito na shade mo talaga, okay? Kasi wala na masyadong natitirang shades, puros mga super light and super deep shades na yung natitira sa Laura Mercier stores. So, nung pumunta ako sa MOA, maling shade yung nabigay nila sa akin, darker shade siya. So, ang nangyari is kumontak pa sila sa SM Aura if merong available na lighter shade. So, ito, parang one shade lighter sa akin, pero carry na, magagawa naman natin ng paraan yan. Alam niyo naman ang Sis Jen, di ba? Maipilit talaga na ma-review siya. So, ang shade na nakuha ko is 1W1 in Cashmere. So, this bottle is 30 ml yung laman, and ganito siya. Ting! And as you can see, very luxurious, very sosyale nung kanyang lalagyan. Dapat lang, kasi 3,400 siya. And nag-e-expect talaga ako sa kanya na maganda siya kasi, di ba, na-hype talaga siya ni Glamzilla, tapos ang dami nang gumamit. And sabi nung isang friend ko, mix daw yung review talaga dito sa foundation na to. So, yeah. Actually, alam ko na naman, kasi nga di ba na-review ko na sa TikTok. Pero, papakita ko sa inyo. So, right now, puro skin prep lang yan. Hindi ako maglalagay ng primer kasi gusto ko ipakita sa inyo na ganun siya kaganda, na kahit walang primer, very smooth lang yung pag-apply sa foundation na to. Okay? So, shake muna natin. Ayan. Tadaan! Ganyan siya. Madalas ngayon, pag ginagamit ko to, since one shade lighter siya sa akin, hinahaluan ko siya ng Beyond Blur ni Lovely Cosmetics. Pero anyways, ngayon, papakita ko muna sa inyo na siya lang muna. Okay? So, dun sa video ni Glamzilla, ang gamit na brush niya is yung Makeup Forever. Sold out din yon, kaya hindi ako nakabili. Pero I'll be using Cite Vion foundation brush nila. Almost the same naman sila. Di ba ganyan din yon? So, carry boom na. Tapos, ayan. Papakita ko na sa inyo ang magic ng foundation na to. Woo! Grabe, no? Oh, di ba? The coverage is light to medium coverage. The finish, mga sis, is nasa demi-matte finish siya. And ang amazing niya kasi ang fresh-freshan lang niya. Tignan niyo kung gaano ka-smooth lang yung pag-blend natin dito. Without any primer, nag-skin prep lang ako. Ganun siya ka-amazable. And the coverage is just enough para mapantay yung skin mo, skin tone mo, di ba? For me, one layer is enough, mga sis. So, ayan, ganyan siya. So, medium, light to medium coverage siya. Buildable naman siya, pero for me, kapag binild mo na siya, medyo makapal na siyang tignan. Mas okay sa akin yung mga gantong one layer lang. So, as you can see, medyo light siya ng onti lang naman. Magagawa ng paraan ng bronzer yan. Pero anyways, ayan, ganyan siya. Tapos, bubuin natin syempre, kabila pa. Isang pump yan na, tapos isang pump dito. Very lightweight lang siya. And ang daming nagpapakompare sa NARS Foundation. Bago ko siya i-compare, mga sis, itatry ko pa ng mas matagal ng ilang days to or weeks para ma-compare ko. Kasi alam niyo naman na nagustuhan ko din yung
NARS, diba? Ganyan siya. O diba parang balat mo lang talaga, tapos parang siyang nag-melt lang and nag-disappear sa aking balat. For me, enough na yung ganyang coverage, mga sis. Then, nag-sponge Glamzilla. You can still layer, mga sis, ha. Ako, mas bet ko lang siya na 1 layer. Ayan, ganyan siya kaganda, mga sis. Super nice foundation. Okay, so tatapusin ko lang yung makeup ko, then babalikan ko kayo. But right now, ganyan yung itsura niya. Super skin mo lang. Okay, mga sis, so this is our final look using the foundation ni Laura Mercier. And ayan, as you can see, very balat kung balat mo lang. Very lightweight lang talaga siya. And nag-try ako mag-wear test nito. Mamaya sa end nitong video na to, papakita ko sa inyo yung TikTok review, first impression and wear test ko din para makita nyo lang, mga sis, na talagang very matatag and maganda din tong foundation na to sa Philippine weather. Kasi 'di ba, yun yung pinaka-question natin. Okay, kasi syempre yung sila Glamzilla sa US sila nakatira or Canada ba? So, parang malamig yung weather doon, ganyan-ganyan. So, this time, tinry ko siya na dito sa Philippines, 'di ba? Kasi mainit dito. And yung wear test na ginawa ko, mga sis, walang aircon yun, ha. Lahat yun, puros nasa electric fan lang, yung normal na weather lang ng Pilipinas na may hinitan ka, parang lapot-lapot yung feeling, ganon. So, in fairness, matatag siya talaga, mga sis. Hindi ka niya iniwanan sa ere. And alam mo yung parang habang tumatagal, lalo siyang parang nagme-melt lang talaga siya and nag-join force lang dun sa balat mo. Hindi siya yung nagiging cakey, hindi siya yung nagiging, alam mo yun, patchy, walang ganong moment. Hindi ka niya iiwanan sa ere talaga, mga sis. So, if ako ang tatanungin nyo, ma-recommend ko ba tong foundation na to sa Philippine weather o sa mga Pinay dito? Yes, I highly recommend it. Kaso nga lang, ang problem is, feeling ko, konti pa lang yung mga shades na available ngayon since na-hype talaga siya sobra sa TikTok. Tapos, tatanungin niyo ako kung okay ba siya sa oily skin. Yes, basta mag-set ka lang ng powder and also ng setting spray na trusted mo, okay na okay siya. Pangalawa, sa dry skin, I'm a dry skin girl and okay na okay siya. May onting-onti lang. Makikita niyo na may lines na ako dito. Medyo nag-cling na siya ng onti dito sa lines ko and dito. Pero feeling ko normal naman yun sa lahat ng foundation. Pero yung sa kanya, hindi siya yung parang mas nag-emphasize pa. Hindi siya masyado halata. Kung tititigan mo lang siya ng sobra, dun mo makikita na nag-cling talaga siya. So, okay pa rin naman siya for me. Okay? So, ang pinakamahiwagang tanong, is this the best foundation for me? Number 1 ba to? No. Hindi siya yung number 1. Ang number 1 ko pa rin is si House Loves pa rin ang number 1 foundation ko, mga sis. Kasi, ewan ko, parang may ibang dating siya sa akin. And, isa pang gusto ko actually is si MAC na Studio Radiance. Gusto ko din yun. Madalas ko din gamitin yun, lalo na kapag gusto ko yung wala masyadong coverage and saktong-saktong natural finish lang. So, pero ito, isa to sa mga nasa top 3 ko na foundation na bet lalo ko. Maganda din siya, mga sis. So, ayun, sana nasagot ko yung mga tanong nyo and maka-help sa inyo to mag-decide if bibili nyo ba to or hindi. So, yes, this is a very, very, very good foundation, mga sis. Super nice. Ayan, let's see if okay ba to. Pansin ko lang, ha, mga sis, okay lang din pala yung 1W1 sa akin. Di ba? Parang medyo ka-shade ko din talaga pala siya. Okay, mga sis, it's 12 p.m. Nandito tayo sa Cavite. Change venue. Pero ganyan siya. Medyo nagkikling siya sa line. So far, okay pa naman siya. Still giving. Okay, mga sis, it's already 2:58 p.m. Walang aircon, electric fan lang dito sa bahay nila mother. And as you can see, it's still maganda. It's 5:30 p.m. na, mga sis, sa grocery tayo. And the foundation looks like this. Ganda pa rin. Hi, mga sis. So, pauwi na kami from grocery. And ito na yung last yung time ng wear test natin. Kasi pag uwi, linis galore na tayo ng face and ligo. Pero, ayan, so far, look. Super ganda pa rin niya. Diba? Dito lang may onte yung lines ko kasi kakaganyan ko. Pero, other than that, ang ganda ng base ko.
Diba? Ang bongga pa rin. So, yes, I highly recommend this foundation. Super nice. Super true yung kanyang pagiging hype, viral, and famous ngayon sa TikTok kasi ang ganda niya talaga.